Nagsikuhan naman ang mga kaibigan nito. Bakit? Di mo ba nagustuhan ng mga rosas? O baka naman ang gusto mo orchids? Ani Wallister. There was a glint of mischief in his eyes. Tigilan mo ako sa pagmamaang-maangan mo. Sikmat niya rito. Nagkibit balikat lang ito na nakadagdag lang sa pagkainis niya. Tinawag na niya ang kanyang mga kaibigan na nagpapakit sa mga kaibigan ni Wallister. Hinila niya ang mga ito palayo doon. Noong hapong yun, nag-aabang ng jeep sa Jamil nang huminto ang isang puting kotse sa harap ng waiting shed na kanyang kinaroroonan. Umibis mula roon si Wallister. Narinig niya ang pagbubulungan ng mga estudyante nang lumakad to palapit sa kanya. Sumabay ka na sa akin. Yaya nito sa kanya. Inirapan lamang niya ito. Inulit naman ito ang pag-aalok sa kanya na sumabay na rito. Ngunit di niya pinapansin ito. Nagbumukha na tuloy itong tanga. Hindi ka ba kikilos dyan? O baka naman gusto mong kargahin pa kita pasakay sa kotse? He was now using an authoritative voice with a hint of mild irritation. Nagmatigas pa rin siya habang matigas na nakapiling ang kanyang mukha sa kabilang direksyon. Napatili na lang siya nang umangat siya sa ere dahil sa ginawang pagbuhat nito sa kanya. Narinig niya ang paglakas ng pagbubulong-bulungan ng mga estudyante. Sa piritang sinakay siya nito sa loob ng kotse. Mabilis din tong sumunod sa kanya at mabilis pinasibad ang kotse nito. Napakawalang hiya mo. Bakit ba pinaperwisyo mo ko? Wala naman akong nagawang masama sa iyo Bakit? Naiiyak ng sigaw niya rito. Di niya nakaya pa ang mga panunoksong kanyang natatamo mula sa mga estudyante, pati na rin sa kanyang mga magulang. Naiipit siya sa ginawa nito. Kahit ilang beses pa niyang paliwanagan ng mga tao, hindi siya pinakikinggan ng mga ito. Nagsasawa na rin siyang gawin ng bagay na yon. Di nakakatulong ang ginagawang panggatong nito sa hinabing kasinungalingan nito. Bagkos lalo pang nagpalala iyon sa isyong maugong na sa buong universidad. Idagdag pa roon ng mga babae na nangaharas sa kanyang hiwalay niya na si Wallister dahil may lihim na pagtatangi ang mga tao dito. Di niya na napigilan ng mapahagulhol. Inihinto nito ang kotse sa gilid. Gustuhin man niyang itaboy ito ng kabigin siya nito palapit sa katawan nito ay hindi niya magawa. The familiar warmth of Wallister's body cast away all her worries that she had endured for the past few weeks. Humagulhol siya sa dibdib nito. Muli nalanghap niya ang pamilyar na bango nito ng pangulilaan niya. Nagpakasawa siya sa pagnamnam sa kaigay-gayang sensasyong dinudulot nito sa buong pagkatao niya. Sa mga bisig nito, pakiramdam niya, malakas siya pero kasabay noon, damang-dama niya kung gaano siya kahina bilang babae. Napagtanto niya kailangan niya ng isang lalaking tulad nito upang pangalagaan, protektahan at suportahan siya tuwing nakakadama siya ng panghihina at tungkot. Shh! I am so sorry for what I did to you. Pangaalo ni Wallister kay Jamil. Niyakap niya ito at hinagod ang likod nito. Being near to her, her sweet and feminine scent tickled his nostrils. It lingered to his olfactory nerves, which he never knew were so sensitive, before it traveled all over her system. He was also aware of her feminine warmth that created a chaotic chemical reaction inside his body. Such powerful and turbulent swirling of emotions made him confused but excited at the same time. Kumalas to sa pagkakayakap sa kanya. Ibig bang sabihin yan, babawiin mo lang pinahayag mo sa Colidian? Tila na buhay ng loob na tanong nito. Parang gusto niyang wakasan ang paghihirap nito. Sabihin na lang niya sa mga magulang niya na hindi niya talaga girlfriend ito. But then again, there was something in her that intrigued, mesmerized and mystified him, though he could not pinpoint what it was. No, I cannot do that, he refused. He decided to go on with the act that would permit him to be her quasi-boyfriend. Isang mabisang paraan na rin siguro para tigilan siya ng mga babaeng umaali-aligid sa kanya. Pati na rin ang pangulit sa kanya ng kanyang ina sa pagrereto sa mga anak ng babae ng mga amiga nito. That was more than enough to convince him that he must go on with the charade which he started and not be sidetracked by compassion towards this very woman he was holding his arms. He and Jamil were already caught in this web of tricky joke of fate. He just wished they would not end up hurting each other. Nanghina naman si Jamil sa kanyang narinig. Ang akala niya nagbago ng isip ni Wallister na makita siya nitong umiiyak. Napapikit siya para makapag-isip tungkol sa sitwasyong kinasusuungan niya. Inisip niya kung ano pa bang mga bagay ang kanyang daranasin sa mga susunod pang araw. Okay, let me tell you why I cannot retract what I have said.
Please listen to me. Siguro papayag ka nang sumakay sa ginawa ko kapag nalaman mong lahat. Sinalaysay nito sa kanya kung paanong nangako to sa mga magulang nito na ipapakilala nito ang babaeng dinala sa bahay ng mga ito. Inakala ng mga magulang na girlfriend siya nito. Kinuwento rin ito sa kanya ang tungkol sa pagrereto dito ng ina nito sa mga anak ng amiga nito. Ano? Papayag ka na bang maging girlfriend ko ngayon? Lalo pang lumamlam ang mga mata nito. I promise. Tutulungan din kitang makalimutan ng walang kwentang boyfriend mo. One part of her was urging her to grab his offer, but one part of her was cautioning her and persuading her not to take the opportunity he was laying on the table. May isang bahagi ng kanyang pagkatao na nagbababala sa kanya na maaaring mahulog ang kanyang loob kay Wallister, na magreresulta ng sakit ng kalooban sa kanya kapag nagkahiwalay sila. Sige na, pumayag ka na. Kapag naging boyfriend mo ko, may tagalibre ka na sa lunch mo o kaya sa dinner mo kung sakasakali. Tapos libre ka ng pamasahe araw-araw. Isn't it such a great deal? Pangungumbinsi pa nito. Then he flashed her a new weakening smile. His smile was a kind of smile she loved to hate. Dahil alam niyang sa pamamagitan ng ngiting iyon, mapapalambot ang puso ng kahit sinong babae. Inaamin niya, kasama siya sa mga babaeng maaaring marahuyo sa ngiting iyon nito. Tsaka may maaalila ka magbitbit ng mga gamit mo. Araw-araw ka may supply ng roses. At may kung ano-ano pang litanya nito. Ngunit di niya na iyon napagtuunan ng pansin dahil napako ang kanyang paningin sa labas ng bintana ng kotse kung saan nakita niyang naglalakad sa sidewalk si Nelson, Mark at si Tanya. Nagrevolusyon ang galit niya at pagngingit-ngit sa kanyang kalooban. Seeing them so happy together made her even more mad. How could they be so happy while she was feeling so miserable? Why was life so damn unfair? Hey, Jamil! Tinapik siya ni Wallister sa kanyang braso. Paglingon niya rito, napatingin din to kina Nelson, Mark at Tanya. He gave her a nod and a sympathetic yet tender look, and whether she admitted or not, it made Marhil feel fine. Nakabawa sa sama ng loob niya ang pagdamay at pag-unawa nito sa kanyang nararamdaman. And to top all the benefits that I am offering you, when you accept my proposal, you can show your good-for-nothing ex-boyfriend that you can find a much better man than he is. He would surely regret the day he dumped you for that girl. He smiled at her again. Kaya tanggapin mo nang iniaalok ko sa'yo. Pangumbinse pa rin ito. Then an idea struck her. Buong pusong tinanggap niya ang alok nito. Sige na. Pumapayag na ako sa gusto mo. Kunway napipilitang wiga niya. Nagulat siya nung yakapin siya nito ng ubod ng higpit. Thanks! Ano ba? Di na ako makahinga. Angal niya sabay tulak dito. I'm sorry. Masyado ako na-excite sa pagpayag mo. Starting today, we are officially on. Tsaka wag mo kong aawayin ha? Parang batang sabi nito sa kanya. Tsaka pinausad nito ang kotse. Sa pamamagitan ni Wallister, papasikatan niya si Nelson Mark. Papasakitan niya ito. Nais niyang ipakita rito na hindi siya masyadong naapektuhan nung iwanan siya nito. Ipapamukha niya rito na hindi lang ito ang lalaki sa mundo. Isang malaking sampal sa ego nito, ang ipinalit niya rito ay nakahigit ng katangian dito. Sa naisip niya, gumaan ng husto ang kanyang kalooban. Sa pamamagitan ng pagpayag niya sa alok ni Wallister, may babangon niya ang kanyang natumbang dangal. She would rise from the ashes, like the mighty and mythical phoenix of misery and heartaches. Taas noon niyang sasalubungin ng tingin ni Nelson Mark at ang mga kakilala niyang nakakaalam ng ginawang panloloko nito sa kanya. Hindi pa man nagbubunyi ng kanyang kalooban. Niyaya siya ni Wallister na kumain. Nagpaka-gentleman to ng husto, nagpa-impress sa kanya. Pagkatapos kumain, nagpumilit tong ihatid siya sa bahay nila. Wag na, mariing tanggi niya. Ano ka ba? Okay lang sa akin. Tsaka kasama to sa ginawa nating kasunduan, hindi ba? Bahala ka na nga. Magagasgasan lang yung kotse mo sa amin. Tsaka wag mong malait-lait yung bahay namin, ha? Habang daan, kapwa sila walang imig. Tanging ang mahinang tugtog sa car stereo ang maririnig sa loob ng kotse. Pasok ka muna. Anyaya niya rito nang humimpil sa harap ng bahay nila ang kotse nito. Next time na lang siguro, sabi nito na bumaling sa kanya. Saan yun ito para siyang hahalikan nito? Aminin man niya o hindi, nahiling niyang sana ituloy nga nito ang gagawin nitong paghalik sa kanya. Dahan-dahang bumaba ang ulo nito patungo sa kanyang mukha. She knew it would not take long before the inevitable happened. Pero ilang dingkal na lamang ang layo ng mukha nito sa mukha niya nang huminto ito.
Sige, pumasok ka na. Susunduin kita bukas ha? Bagkos ay sabi pa nito. Dismayado siya nang bumaba ng kotse nito. Napakalakas pa ang pagkakasara ng pinto ng kotse dahil sa matinding inis niya rito. Pero higit ang inis niya sa kanyang sarili dahil sa pagiging ambisyosa niya. Pagpasok niya sa bahay nila, panay ang tanong ng kanyang mga magulang. Bakit daw hindi niya pinapasok ang kanyang nobyo para daw makilala ng mga ito? Sinabi niya kumain silang dalawa ni Malister sa labas, kaya medyo ginabi siya. Sinabi niya rin sa mga ito na hindi na siya pinapasok pa ni Wallister dahil gabi na. Nagpaalam siya sa mga itong magpapahinga na dahil maaga pa. Papalabas pa lang ng kwarto si Jamil nang agawin ng kanyang atensyon ng pamilya ng tinig na nagmumula sa kanilang kusina. Pagbungad niya doon nakita niya si Wallister. Nakadulog sa mesa nito, kasalo sa almusal ng kanyang magulang at kapatid. Kitang-kita sa mukha nito, sincero to sa pakikihalubilo sa kanyang pamilya. It felt good seeing him first thing in the morning. It was like her day had been completed even before it started. Di niya alam kung ba't tila sumigla ang kanyang pakiramdam. The fact of seeing him so fresh first thing in the morning filled her heart with pride because this handsome and kind man was her boyfriend. Ang kanyang amang una nakapuna sa kanyang presensya. Ikaw naman kasi anak, ang tagal mong magbihis eh. Naghintay patuloy na matagal tong si Wallister. Hala, kumain na kayong dalawa at baka mahuli pa kayo sa mga klase ninyo. Kahit talatang dito kumakain ng tuyo, hindi to nagreklamo. Mapaluguran lang kanyang mga magulang. Parang gusto niyang mapahalakhak dahil tuloy-tuloy nitong kinain nyo nang di man lang tinatanggal ang kaliskis. Naawa siya rito dahil mukhang ngayon lang to nakakain ng tuyo. Pinaghimay na lamang niya ito. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw ang ngiting binigay nito sa kanya nang ipaghimay niya ito. Parang pumalyang tibok ng puso niya. Minabuti na lang niyang itoon ang kanyang pansin sa hinihimay na tuyo. Magana naman tong kumain sa kabila ng payak na almusal na nakahain sa kanilang hapag. Mukhang nasarapan to sa tuyo at isinawsaw sa kamatis. Pero mas gusto niyang isipin na kaya maraming nakain ito ay dahil kasalo siyang kumain ito. Ilusyonada ka talaga kahit kailan, Jamil. Kastigo sa kanya na isang bahagi ng kanyang isip. Pagkatapos kumain, nagpaalam na sila sa kanyang mga magulang. True to his promise, Wallister proved to be the epitome of a too-good-to-be-true boyfriend para kay Jamil. Araw-araw siyang sinusundo at inihahatid sa kabilang bahay. Araw-araw pinadadala ng rosas. He had been her constant companion during lunch, pati sa merienda, at kung suswertehin siya, pati sa hapunan ito pa rin ang kasalo niya. Wala siyang makita na maaari niyang maipintas dito. He was simply an ideal boyfriend. Nahiling niyang sana'y tunay na nga niyang boyfriend ito. Tuluyang nawaglit sa kanyang isip ang motibo niya, kaya siya pumayag na magpanggap na maging girlfriend ito. Pakiramdam niya hindi siya nagpapanggap lang. Ramdam na ramdam niyang tunay silang magnobyo. Pero yon ay isa lang sa mga nabuong ilusyon niya sa mga nagdaang araw. Sa kaimposiblihan ngang kanyang hinihiling, para na rin niyang sinabing gusto niyang maabot ang bituin at ang buwan. Aminin man niya o hindi, unti-unti na siyang nahuhulog dito. Anything connected to Nelson Mark was completely swept away from her system. She was totally cleansed from all the thoughts of him and was now being replaced by the commanding memories of the moments she shared with Wallister. Doon siya nangangamba. Di naman bulag ang kanyang puso sa mga magagandang katangian nito. Her heart had been very attentive to all of his good attributes. She knew that sooner or later she would eventually fall in love with him. Parang ayaw niyang isipin nagkukunwari lamang sila. Na pagdating ng oras matatapos na rin ang kanilang relasyon. If only she could stop the hands of time, dahil baka hindi lang pagbibigti sa lago ng kanyang maisipang gawin kapag nangyari ang paghihiwalay nila. Pero bakit nga bang napipintong paghihiwalay nila ang pinoproblema niya, gayong di pa naman sigurado kung kailan darating ang araw na yon? Maaari naman niyang paibigin to para maging totoo na ang kanilang relasyon. Napangiti siya. Kailangan makita niya mga ganda points ko para naman kahit papaano maakit ko siya.